Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobleng paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Willie Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Lagi po nating inaalala ang kanilang mga turo at aral. Pagbati po sa buong Almeda family, beloved preachers, workers, sa inyo po beloved brethren, at lagi po ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Una po sa lahat, advance Merry Christmas po sa ating lahat. At isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus sa mga oras na ito sa pagkakataong muli niya akong binigyan ng pagkakataon na lathala ng kanyang kabutihan sa aming buhay. Mga minamahal, way back 2008 nang ako po ay masave sa dako ng Quezon Province sa isa pong krusada na ginanap sa aming bayan. And during that time po, out of 1,000 souls na nabautismuhan sa krusada ngayon, kami ang natira o nagpatuloy ang aming pamilya lamang na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At way back 2008 up until now, 2025, salamat sa mahal na Panginoon dahil pinanghawakan nila kami. At hanggang ngayon naririto at naglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, during that time po ako po ay nag-aaral sa kolehiyo ng first year college sa kursong engineering. And during that time po, ang buhay namin walang-wala sapagkat mahirap kung sa mahirap. Pero nang kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, doon niya unti-unting pinakita na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapala, nagpo-provide, hindi lang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan, nagpo-provide ng wisdom sa katulad kong nag-aaral sapagkat hindi ko po forte ang mathematics at ang pag-aaral po ng engineering ay masasabing puro math, pero pag sa Panginoon ka nagtiwala, walang imposible sapagkat ang totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay pinagkakalooban ng katalinuhan at karunungan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, that time, 51 po kami na nagumpisa sa aming klase. At bawat taon, lumilipas for 5 years, ito po ay unti-unting nababawasan. After first year, naging kalahati. After second year, hanggang sa nakalipas po ang 5 taon, 12 na lang po yung nakapasa. 12 lang po yung graduate. And during that time po, ako po ay pinagkalooban ng mahal na Panginoon ng 3 scholarship para i-suffice yung aking pag-aaral sa university. At bilang isang scholar po, hindi po basta-basta yung pag-aaral sapagkat kailangan mo pong i-maintain yung grades mo. Hindi lang basta makapasa, kundi ma-meet mo yung target para makip mo yung scholarship na meron ka. Pero totoo at dakila ang Diyos sapagkat ng mga panahong yun, pinakita niya kung paano siya nagpo-provide, kung paano niya pinagbibigyan ng karunungan ng bawat anak niya na tunay na naglilingkod sa Kanya. Mga minamahal, out of 51, 12 po kami na nakagraduate at isa po ako doon sa 12 na na hindi bumagsak. Talagang grabing magpala ang mahal na Panginoon. At alam niyo po, isang dakilang pagpapala ng mahal na Panginoon, ako po'y nag-aaral sapagkat nung nasa second year college po ako, nahuli po ako ng isang professor ko na pinapagaya yung aking kaklase during exam. Ito pong professor ko, isang professional electrical engineer at masasabing isang asset ng university. Sapagkat for the past 20 years na nagtuturo siya sa university na yun, pag nahuli ka niya na naganggagaya o nagpapagaya, talagang huwag ka nang umasa na papasa ka. Pero nung mga panahong yun, nung nahuli niya ako, talagang grabe yung takot ko. Pero dito ko hiningi sa mahal na Panginoon kung gaano siya katotoo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sapagkat ang tanging dalangin ko ng mga panahong yun, mahal na Panginoon, palambutin mo ang puso ng taong ito kasi hindi ko afford na mawala na bumagsak sapagkat bukod sa napakaraming subjects ang mawawala sa akin, mawawala rin po yung scholarship ko. Talagang pinasukan ko lang po ng pinasukan yung klase na yun for the whole SEM. And paglabas po ng grades namin, talagang ang ine-expect ko, kahit stress lang, kumbaga, or pasang-awa, basta makuha ko lang yung pasado.
Pero grabing magpala ang mahal na Panginoon sapagkat totoo na may Diyos sa gawain ito, na totoo na ang dalangin ng propeta ng mahal na Panginoon ay dinidinig sa gawain ito. Sapagkat for the past 20 years, first time po na hindi nang bagsak yung professor na yun, na talagang doon palang galak na ako. Sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Pero nung ilabas po yung grades, talagang totoo na hindi ka gagawing buntot ng mahal na Panginoon. Pag ikaw ay totoong naglilingkod, nagpupuri, nagtatapat sa mahal na Panginoon, hindi ka gagawing buntot. Sapagkat nung ilabas po yung grades, talagang isa pa po pala ako doon sa top 3 na matataas. During that time, talagang grabing magpala ang mahal na Panginoon. And all throughout po ng pag-aaral ko, talagang grabe ang pagpapala at pagpuprovide ng mahal na Panginoon hanggang sa makapag-review po ako sa dakong ng Maynila way back 2013. Pero sabi nga, ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi puro rosas. Minsan mayroong tinik, sapagkat yung mga tinik, yun yung magpapatibay sa pananampalataya mo. Sapagkat ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon, bago ang pagpapala, mayroong pagsubok. Pero pag napagtagumpayan mo yung pagsubok, labis na pagpapala ang naghihintay sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, nang nag-take ako ng board exam way back 2013, yung kinatatakutan ko na hindi ako pumasa, nangyari. Out of 12 na nag-exam, talagang 10 po sila nakapasa. 12, dalawa po yung hindi nakapasa. Isa ako doon, pero sabi ko, grabeng lungkot during that time sapagkat dito ako sinubok ng mahal na Panginoon kung hanggang saan ako magtatapat sa Kanya. Sapagkat ang buhay ng Kristiyano, hindi ka lang magpupuri o maglilingkod at magpapasalamat sa mahal na Panginoon sa oras ng pagpapala. Dapat ang totoong Kristiyano marunong magpasalamat, magpuri sa mahal na Panginoon kahit may mga pagsubok. Sapagkat dito tayo totoong tinitingnan ng mahal na Panginoon. During that time po talagang nahirapan ako sapagkat ang alam ko, kumbaga walang contingency plan. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, naalala ko ang sabi ng aking tita noon na isang manggagawa. Sabi niya din, huwag mong titingnan ng pagsubok, huwag mong titingnan ng kabiguan. Tingnan mo kung paano ka pinagpala ng mahal na Panginoon ng mga panahong lubos-lubos ang pagpapala niya sa iyo sapagkat hindi ka na bata sa paglilingkod. Pinanghawakan ko yon bagamat dumating sa time na ako'y naagaw ng sanlibutan. Pero salamat sa mahal na Panginoon sapagkat ibinalik niya tayo. Ibinalik niya ako sa gawain niya. And after 5 years po, way back 2018, sinubukan ko po uling mag-take ng board exam na talagang sabi ko, pagpindot ko po ng calculator ko, hindi ko na alam kung paano pindutin. Pero pagkalooban ng mahal na Panginoon, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Pag may binigay ng mahal na Panginoon ang tamang pagkakataon, ang tamang panahon at nakita ng mahal na Panginoon na nagtitiwala at nagpapatuloy ka sa Kanya, walang imposible sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nag-take ako ng board exam September 2018. Hirap na hirap po ako. First day, mathematics for the first half, talagang okay pa, nasasagutan ko pa. Second half of the day, engineering sciences, medyo okay pa. Pero pagdating po ng second day, buong maghapon po yan. Talagang sabi ko, out of 100 questions, after 30 minutes na nascan ko yung papel ko, parang wala pa akong nasagutan. Pero dito ko inalala ang turo't aral ng ating mahal na pastor na sa oras ng pangangailangan, magpuri ka sa mahal na Panginoon. Huwag kang mahiyang magpuri sapagkat ang pagpapala ay nasa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, kahit sa isip ko lang, kahit konting sound lang, umaawit ako during that time to the point na parang nagagalit na yung proctor namin kasi nagkukos ako ng noise during the exam. Hanggang sa ipinaalala ng mahal na Panginoon kung gaano pinagpala ang mga kapatiran sa gawain ito sa pamamagitan ng salitang Hallelujah, praise the Lord, na totoo na ang salita ng Hallelujah, praise the Lord, totoong makapangyarihan. Alam niyo po mga minamahal, ang mga patotoo ng ating kapatiran, kung paano na-frozen yung mga magnanakaw, yung mga hold-upper. Alam niyo po, naisip ko, paano ko gagamitin itong salitang ito hanggang ipinaalala ng mahal na Panginoon, ba't hindi mo isulat sa iyong papel ang salitang ito? Alam niyo po, mga minamahal, ang exam namin, yung test paper namin, hindi mo ito pwedeng sulutan ng kung ano man. Kailangan shades lang to. Sa mga nag-take na po ng PRZ, alam niyo po yan. Pero dahil once na magkaroon ng necessary marking, pwedeng iluwa po ito ng machine. And
pwede pong mag-cause ito ng disqualification mo. Pero during that time, pinanghawakan ko ang aking pananampalataya. Mahal na Panginoon, kung paano mo pinagpala ang mga kapatiran sa salitang ito. Ako alam ko, pagpapalain mo rin ako. Alam niyo po, sinulatan ko ng malaking hallelujah, praise the Lord, yung aking test sheet. Ipinasa ko, tumiretso ako ng Amoranto. Nagpuri ng mga panahong iyon hanggang umuwi po ako ng Quezon, nag-ayuno. After 3 days, lumabas ang board exam. Mga minamahal, wala akong review na maayos. 5 taon akong hindi nakapag-aral. Pero pinagpala ako ng mahal na Panginoon sapagkat sa oras na ipagkaloob ng mahal na Panginoon ang kanyang kalooban, ibibigay ng mahal na Panginoon ng lahat sa iyo. Alam niyo po, kasama ako sa pumasa ng mga panahong iyon bilang isang electrical engineer, isang himala na may tuturing sapagkat totoo na ang panalangin ng ating mahal na pastor ay tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Kaya totoo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Walang imposible kung paano pinagaling ang mga may sakit, kung paano tayo pinagyaman, pinagpala. Talagang totoo ang gawain ito. Mga minamahal, isang totoo. Alam niyo po, way back 2000, last year, sinubok kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Isang pagsubok na hindi ko akalain na mararanasan ko sapagkat ginamit ang aking mahal na asawa. Alam niyo po, masaya pa ako noon kasi nakakuha ako ng trabaho na align sa pinag-aralan ko bilang isang engineer. Pag uwi ko ng bahay, may sakit ang aking mahal na asawa na akala ko, basta sakit lang. Sabi ko, sige, magpahinga ka dyan, kumain ka. Pero habang lumalalim po ang gabi, akala ko nag-hallucinate lang siya. Pero nang dumating po ang madaling araw, akala ko simpleng hallucination lang, pero hindi ko na po naintindihan na yun pala, nawawala na po pala sa sarili ang aking asawa. Alam niyo po, sabi nga, maigi pa na may karamdaman, pero yung karamdaman sa ulo, sa utak, hindi po basta-basta. Nawala talagang sabi ko, napaka-okay pa ng buhay namin na masaya pa kami dahil nag-dinner pa kami the other night. Ang pag-uwi ko, masaya pa ang lahat. Pero in just a snap, kayang baguhin ng mahal na Panginoon ang iyong buhay. Kaya huwag po tayo manghihimagod, patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon dahil hindi natin alam ang bukas. Alam niyo po, dumating ang umaga, wala na sa sarili ang aking mahal na asawa. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ano nangyayari? Saan kami nagkulang? Anong aming pagkukulang? Hanggang sabi ng mga kamag-anak niya, dalhin mo na sa ospital para matingnan. Sapagkat wala na siyang nakikilala. Ako na lang yung nakikilala niya. And to the point na sinasaktan pa niya ako. Talagang yung bahay namin halos mess up. Nagsisira siya ng gamit. Alam niyo po, pagdating namin ng hospital, ayaw kaming tanggapin ng hospital. Kasi ang sabi nila, yung case ng mahal kong asawa, hindi nila kaya. Kailangan naming lumipat ng ibang hospital. Dito ako nang lumo dahil sabi ko kahit pala meron kang pera, meron kang insurance, wala ka pa rin kasiguraduhan. Sa huli, sa mahal na Panginoon ka pa rin, mananampalataya, taasa. Alam niyo, mga minamahal, nakiusap ako sa doktor. Sabi ko, kahit bigyan niya lang ng basic assessment yung asawa ko kasi hindi ko na alam ang aking gagawin. Alam niyo, sabi nila, nababaliw ang iyong asawa. Meron siyang disorientation sa kanyang behavior. Kailangan mo siyang dalhin sa mas malaking hospital. Sabi ko, mahal, sabi ko sa doktor, huwag naman po kayong mag-conclude right away. Bigyan niyo po ako ng basis, bigyan niyo ako ng mga labs, ng lab test, para makita ko kung totoo ba yun dahil hindi ako naniniwala na nawawala sa sarili ang aking mahal na asawa. Alam niyo po, dumating yung labs, talagang sa emergency room, pinayagan nila kaming mag-stay. Alam niyo po, during that stay talagang pinagtitinginan kami ng tao kasi hindi po normal ang kanyang sitwasyon that time. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, sa'yo lang kami aasa. Kung paano mong pinagaling ang may sakit, kung paano mong binuhay ang patay, alam ko pagagalingin mo ang aking mahal na asawa. Alam niyo po, lumabas yung lab test. Ang sabi ko noon, sabi ng mga kaibigan namin, ng kamag-anak namin, sana kahit yung creatinine lang mataas dahil it could possibly cause yung hallucination na yan. Kasi ang gustong mangyari ng doktor, if negative yung creatinine niya, nagdediretso kami ng CT scan dahil possibly affected na po yung brain.
Pero sabi ko, mahal na Panginoon, kahit yung creatinine na lang, wag na yung brain. Kasi yung sa brain, ibang usapan po talaga. Alam niyo po, lumabas yung lab result, lahat negative. Wala po kahit anong abnormality. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, nung itetest na po siya for CT scan, talagang nagwawala na po siya sa hospital. Dito na po ako kinausap ng doktor, ito sir, yung sinasabi ko sa'yo, na hindi namin kayang i-handle yung wife mo, kaya kailangan mong lumipat ng ibang hospital na may facility na pwede mag-handle sa kanya. Ending, iniuwi ko po ang aking mahal na asawa sa aming tahanan. And during that night po, dito kumilos, pinakita ng mahal na Panginoon ang pagsubok na ito. Sapagkat nung kami po yung nagpupuri, nananalangin, tagang kumilos ang kaaway. Sabi niya sa amin, parang kung titingnan, parang hindi na po hallucination yung nangyayari. Parang may bad spirit na po na kung ano man. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, magtitiwala kami sa iyo. Sapagkat ikay Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa aming mahal na pastor sa dako ng Talipaw. Alam ko walang imposible sa iyo. Dumating po ang kinabukasan, hindi na po siya kumakain, hindi na po siya umiinom ng tubig. Wala na po siyang nakikilala. Nawawasak na po yung mga gamit namin sa tahanan. Kami lamang pong dalawa ang magkasama sa bahay. Talagang naawa na yung mga kapitbahay namin sa amin. Kasi di nila alam bakit bigla siyang nagkaganon. Pero sabi ko, naninindigan ako, alam ko pagagalingin ng mahal na Panginoon ng aking mahal na asawa, sapagkat walang imposible sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Alam niya po, sabi ng mga kamag-anak niya, baka nakulam siya, baka may kung anong gumamit, baka may kung anong ginawa sa kanya. Lingid sa aking kalaman, dinala ng pala ng mga kamag-anak niya yung pangalan niya doon sa manghuhula. At ang sabi nito, meron daw nakaaway sa office, may kung ano daw na pinainom, na at the end of the day daw brain yung inaatake nun. At ang sabi nung manghuhula na yun, kailangan ko pa rin daw dalhin sa psychiatrist hospital. Imagine, hospital pa rin ang kanilang inaasahan. Pero ang turo ng mahal na pastor sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa tanging sa Diyos lang tayo aasa. Alam niyo mga minamahal, inuusig nila kami, dalhin mo na yan sa hospital. Sumunod ka na sa advice ng doktor. Pero nanindigan ako, pagagalingin ng mahal na Panginoon ng aking mahal na asawa. Alam niya po, dumating ang 3 araw, wala siyang kinakain. Tuyon-tuyo na yung kanyang labi. Talaga sabi ko, mahal na Panginoon, ano nangyari sa aming buhay? Parang kahapon lang masaya kami, puno ng pagpapala. Pero lagi kong pinangahawakan na sabi, hindi ka lang sa pagpapala, magpupuri sa mahal na Panginoon. Magpuri ka sa mahal na Panginoon sa oras ng pangangailangan. Dahil tutugon ng mahal na Panginoon sa iyong buhay. Alam niyo po, habang nakikinig ako ng preaching ng ating mahal na pastor, every time na magpupuri ako, every time na makikinig ako ng preaching ng mahal na pastor sa aming tahanan, nagwawala siya. Naninira siya ng gamit, sinasaktan niya ako. Pero sabi ko, hindi kita susuwan sapagkat alam kong mahal na Panginoon ay totoong dumidinig ng panalangin sa gawain ito. Ang sabi ng pastoral, patuloy kang magpuri. Patuloy mong ilayhans ang iyong asawa. Every time na may dadating na beloved worker sa aming bahay, talaga nagtatago siya, nagagalit siya. To the point na pati yung mga prayer warrior na sasaktan niya. Pero salamat sa mahal na Panginoon sa pananampalatayang itinuro sa atin ng ating mahal na pastor. Alam niya po mga minamahal, pagdating ng 3 araw, madaling araw, nakikinig ako ng preaching ng mahal na pastor. Ang sabi niya, anak, kung ano man ang iyong pinagdadaanan, isuko mo ang iyong buhay sa mahal na Panginoon. Sapagkat oras na isuko mo ang iyong buhay, mahal na Panginoon ang kikilos sa lahat ng bagay. Alam niyo po, during the time, lingid sa kalaman ng lahat, isa pong mga awit ang aking mahal na asawa simula pa pagkabata. Nang kami maging mag-asawa, madami nagsasabi na magpagamit ka na rin sa mahal na Panginoon, pero sabi ko ayoko. Kasi hindi ko lugar ang bagay na yan. Pero pag mahal na Panginoon ang tumawag sa iyo, hindi ka makakatanggi.
Pag mahal na Panginoon ang tumawag sa iyo, alalahanin mo ng pagtawag ng mahal na Panginoon, isang malaking pagpapala, isang malaking karangalan. Hallelujah! Alam niyo po, doon ko naisip, baka tinatawag ako ng mahal na Panginoon. Hanggang sa umawit ang choir during doon sa preaching na yun, ang sabi ng awit, I surrender all. Mahal na Panginoon, sabi ko, itinatawag mo na ba ako? Kung tinatawag mo ako, sige, maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko ang aking buhay, magpapagamit ako sa iyo. Sapagkat hindi lang sa pagpapala ang buhay ng Kristiyano, hindi lang tayo ang tatawag lagi sa mahal na Panginoon upang humingi sa Kanya. Minsan ang mahal na Panginoon tatawag sa atin dahil kailangan niya tayo para sa Kanyang banal na ubasan. Kaya huwag kayong tatanggi, mga minamahal. Alam niyo po, nung isuko ko ang aking panalangin ng mga oras na yon, pagkatapos kong manalangin, for 3 days, hindi siya natutulog. Hindi siya natutulog. Kumilos ka lang saglit, makikita mo nakatitig siya ng masama sa iyo. Pero nang manalangin ako after that, biglang pinahimbing ng mahal na Panginoon ang kanyang aking mahal na asawa. Bigla niyang pinatulog na mahimbing ang aking mahal na asawa. Na maging ako nakatulog din ng mahimbing, nagulat ako pagmulat ko. Ang liwanag na. Natulad ako na pagising ko, nakita ko sa bintana may araw na. Pero yung mahal kong asawa, mahimbing ang tulog. Sinong di maglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Sinong hindi magbibigay ng buhay sa ating mahal na Panginoon? Mga minamahal, nag-doubt pa ako that time kasi sabi ko baka natutulog lang siya na mahimbing. Nung nagising siya sa aking pagpupuri. Alam niya po, nung magising siya, nagulat ako kasi nakatingin siya sa akin. And then bigla niya sinabi, Hal, nauuhaw ako, pahingi ako ng tubig. Praise God. Hallelujah. Alam niya po, pinainom ko siya ng tubig, muli siyang natulog. Dumating ang maghapon, dumating ang gabi, puro pagpupuri ako sa aming tahanan. Pagdating ng mga prayer warrior, nagulat sila. Mahimbing ang tulog ng aking mahal na asawa. Ang pag-pray nila ang aking mahal na asawa. Before po na mangyari yan, pagsalitang hallelujah, praise the Lord, di mo siya mapagsasalita, tatawanan ka niya. Pero nung sinabi ng prayer warrior, magsalita ka ng hallelujah, praise the Lord, sobrang obedient niya that time, makikita mong pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, sabi ko, tubig lang ang kanyang gusto. Pero that time, nung gabing yun, nanghingi na rin siya ng pagkain. Kaya sabi ko, ay dakila ang mahal na Panginoon. Talagang dakila ang himala ng mahal na Panginoon. Hanggang sa magpaalam ako sa daon ng May upang magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Alam mo, sabi ng Beloved June, sabi niya, minsan ang buhay ng Kristiyano, hindi lang tayo dapat puro hingi sa ating mahal na Panginoon. Minsan dapat tayo rin matutong magbigay sa ating mahal na Panginoon. Dahil doon tayo lalong pagpapalain. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, magmula noon hanggang ngayon, kumpletong kagalingan ang pinagbigay ng mahal na Panginoon sa aking mahal na asawa. Bumalik siya sa psychiatrist para sa medical clearance. Nagulat yung psychiatrist. Sabi niya, bakit ka nagpapakonsult sa akin? Sabi niya, wala akong makita na may sign o kung ano man. Talagang tunay na pag nagpagaling ang mahal na Panginoon, 100% pagagalingin ang mahal na Panginoon ang iyong karamdaman. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat, ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang.